Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So, faith in our word. Tayo po ba, mga kapatid, yung klase ng tao na nagsasalita na lang na hindi natin iniisip kung ano yung ating sinasabi? Meron po bang ganong klase ng tao? Ang alam ko po kasing normal, bago po tayo magsalita, iisipin mo muna kung ano ang iyong sasabihin. Tama po ba? Kasi ang salita po na binibitawan po natin, once na nabitawan na po natin, hindi na po natin ito kayang bawiin. Tama po? Kaya dapat maingat po tayo sa atin pong mga sinasabi. Ang isa lang na maaaring maging dahilan kung bakit minsan nakapagsasalita po tayo na hindi na po natin naiisip kapag tayo po ay nabigla. Kapag po tayo ay naprovoke, dala po ng galit at saka frustration. Yan ay ilan lamang sa mga dahilan kung bakit po nakapagsasalita po ang tao nang hindi na po niya minsan naiisip yung kanyang sinasabi. Amen po ba? Kung sino ang masasaktan o magdaramdam o kung sino ang nadadamay. So hindi po natin inaayunan na tama po yung mga kapatid. Neither we condone this attitude or practice. Pero hindi po natin daw ito agad maiaalis sa tao dahil may damdamin po ang bawat isang individual. Ang tanging paraan lang para natin ito mapigilan ay kapag alam po natin kung ano ang pwedeng maging kapalit nito, yung bunga nito o yung consequence nito sa buhay po ng bawat isa. Maging sa kapwa mo natin, maging sa kapwa po natin. So therefore, kaya ang dapat po nating unang gawin, number one, kailangang magpigil ka sa sarili. Yan po yan, para po tayo kahit papano ay makaiwas doon sa mga posibilidad na pwedeng mangyari sa atin na tayo rin po ang naging sanhi at dahilan. Kailangan magpigil sa sarili. Sa Santiago chapter 3 verse 1, mga kapatid, hindi dapat na maging guro ang marami sa inyo. Dahil alam ninyo na tayong mga nagtuturo ay hahatulan ng mas maigpit kaysa iba. Tayong lahat ay nagkakamali sa iba't ibang paraan. Ang sino mang hindi nagkakamali sa kanyang pananalita ay isang taong ganap at marunong magpigil sa sarili. So ano sabi po rito? Tayong lahat daw ay nagkakamali sa iba't ibang paraan. So malinaw? Wala po sa atin ang hindi po nagkakamali. Lahat po tayo subject po dito. Pero kung matalino daw tayo, pwede nating maiwasan ang pagkakamaling ito kung marunong tayong magpigil sa atin pong mga sarili. But the question is, eto po ang ating struggle. Kung paano nga natin pipigilan ang ating mga sarili. Ang sabi po dun sa verse 4, kapag binasa po natin yan at itinuloy, ang barko daw po ay napakalaki. Pero napasusunod ito ng isang maliit na timon. Ang kagubatan ay napakalaki. Pero kaya raw po itong sunugin saan? Sa isang maliit lang na apoy. Tama po ba? So yung dila daw ay maliit na bahagi ng ating katawan. Pero ang hirap daw itong kontrolin at pigilan. Amen po. O, tingnan niyo po sabi ron. Job 41:1. Mahuhuli ba ang dambuhala sa pamamagitan ng kawil? Ang dila kaya nito'y matatali at masusupil? Oh, yun po yung kanyang tanong. Yung dila kaya niya ay matatalian at masusupil? O, Santiago 3:7. Lahat ng uri ng ibon at hayop lumalakad o gumagapang o nakatira sa tubig ay kayang paamuin at talaga namang napapaamo ng tao. Ngunit walang makapagpaamo saan? Sa dila. Ito ay kasamaang hindi mapigil at puno ng kamandag na nakakamatay. Suportahan natin yung sinasabi niya, kamandag na nakamamatay. 140 verse 3, mabaksik ang dila na tulad ng ahas, tulad ng ulupong taglay ang Napakapangit po ng description na ibinigay po sa ating dila.
Ang sabi ron, hindi mo mapapaamo. Ito ay ay kasamaang hindi mapipigil. Puno siya ng kamandag na nakakamatay. Meron palang bahagi ng ating katawan, part nito, ganito po ka-danger. Amen. Sinungaling magsalita, tingnan nyo. Sinungaling magsalita, lapastangan, mapagbanta, at masakit kung mangusap, masama ang kanyang. Nakita po ninyo kung ano ang pwedeng idulot nito sa atin? Maging sa ibang tao o kahit na kanino? Kaya kung hindi po daw tayo magiging maingat sa paggamit nito, marami tayong papatayin, marami tayong sisirain, at marami din tayong wawasakin. Kung hindi po tayo careful sa lahat ng ating ginagawa, lalo na sa ating mga sinasalita, hindi po kasi natin alam kung anong pwedeng maging effect nito, hindi lamang po sa ibang tao na sinasabihan mo, kundi mismong ikaw na nagsasalita nito para sa kanila. Hindi ho kasi natin visible na nakikita yung effect nito na nangyayari at once, oras na ikaw ay nagbitaw ng pangungusap. Sana nga kung nakikita agad yung pong bunga, yung manifestation po nito, o di sana napipigilan ng bawat isa na magsalita ng kung ano-ano. Ang matalas na pananalita ay sumusugat sa damdamin. Ngunit sa magandang pananalita, sakit ng loob ay gumagaling. So ito po ay para saan? Ito po yung para sa iba. Kung ikaw yung nangungusap, alam mo na dapat kung anong pwedeng maging effect nito sa kanila. At kung ano rin ang pwedeng maging effect nito sa iyo. Ito po, Kawikaan 13:3. Ang maingat magsalita ay nag-iingat ng kanyang buhay. Ngunit ang taong madaldal ay nasasadlak saan? Ito naman daw po yung para po sa atin. Kung hindi po tayo nagiging maingat sa atin pong mga sarili. So tayo rin po ang gumagawa ng atin pong kapahamakan. Amen po. Meron po example yan At ito po itong nangyari. Okay? May nagpadala po sa kanya, anak po niya yata, pinadalan po siya ng pera. Malaking halaga. Sa katuwaan po ng tao na pinadalan, na ipamalita niya, may nakarinig na iba. Ano po nangyari? Nilooban po siya hanggang sa pinatay. Sino ngayon ang nagsani ng kanyang kamatayan? Dahil hindi ho niya napigil yung kanyang labi, yung kanyang bibig, na dahil po doon sa kanyang excitement, sa kanyang pong kagalakan, which is hindi naman natin talaga pwedeng pigilan kung ikaw naman ay masaya. Pero huwag basta nagsasalita lang, lalo na kung hindi mo kilala yung nasa harapan mo. Kasi hindi mo alam kung may mga masamang balak ang mga taong ito. Amen. So natatandaan nyo rin ba yung isa pa example, yung pong hinuli na nagsalita po na nagbablog dahil gusto raw po niya na maraming maging views. Ano po ang nangyari? Hinuli po ng NBI dahil may mga sinabi siya dun sa kanyang sa social media. Nakita ang ganon. Nung matrace na siya, pinuntahan. Ano nangyari? Nung hinuhuli na, nagmamakaawa, umiiyak. Hindi naman daw niya gusto. Kapatid, hindi mo na pwedeng bawiin pa Kaya nga, kailangan maingat ka sa iyong mga sinasabi, sa iyong sinasalita. Hindi tayo nagiging responsable sa ating pong mga sarili, lalo na sa ating pong mga sinasabi. Hindi po natin iniisip kung ano ang pwedeng maging effect nito, hindi lang sa kanila, kundi lalo na sa iyong sarili. So bakit natin pinag-uusapan ito? Para po hindi mangyari sa atin yung posibleng mangyari din na nangyayari saan? Sa iba. Kasi baka hindi tayo aware dito. Ngayon, napaka-delikado. Hindi mo alam kung sino yung tao na dapat mong pagsalitaan. Hindi mo alam na nagsasalita ka, pero meron palang tao na na nakakarinig, na hindi nagustuhan yung narinig na sinasabi mo, pwedeng mag-cause ito ng buhay mo.
O, dahil lamang po, hindi tayo naging maingat doon po sa ating mga sinasabi, hindi tayo nagpipigil. O, ano po sabi sa 39? Tingnan nyo. Aking sinasabi, ako'y mag-iingat saan? Sa aking mga lakad, upang huwag akong magkasala sa aking iingatan ko ang aking bibig na parang binusalan hanggat ang masama ay nasa aking. Kailangan kapatid, hanggat ang masama ay nasa iyong harapan. Ibig sabihin, hindi ka dapat magsabi ng kung ano-ano sapagkat yung nasa harapan mo ay pwede yung manakit sa iyo. Base yan sa naririnig nila na sasabihin mo. Careful! Di po ba mga kapatid? Hindi basta lang po, masabi lang na may tayong sinasabi. Ang hirap pigilan ng dila. Amen. Laging gusto niyang umalpas ba tawag doon? Gusto niya laging bumitaw. Amen? So yung unang puntos natin, kailangan daw nating magpigil. Hindi ibig sabihin nito, huwag na tayong magsasalita. Amen? Kasi pwedeng sa una nagpipigil ka, pero paano kung hindi ka na makapagpigil? So pwede ka na rin makapagsalita ng hindi maganda. Tama po ba? Kaya para hindi po ito mangyari, ito po ang pangalawang puntos natin. Kailangan maingat ka sa iyong sasabihin. Una, kailangan magpigil ka sa iyong sarili. Okay? At kalakip ng pagpipigil, kailangan maingat ka rin sa iyong sinasabi. Ano yan? 21:23. Ang nag-iingat ng kanyang dila at bibig ay ano? Hindi lang po dila at bibig ang iningatan mo. Mismo ang iyong sarili. Saan? Mula sa ligalig. Kasi pwedeng mangyari ito sa atin. Yung meron tayong nasabi na hindi maganda, tapos ngayon, nung masabi mo, hindi mo na mabawi, at nag-aalala ka ngayon, dahil yung nakarinig at nasinabihan mo, hindi mo alam kung anong klaseng tao. At pwedeng merong pagbabanta na bitawan sa'yo. At dahil doon sa sinabi mo lang, nag-aalala ka ngayon sa sarili mo, naliligali ka. Bakit? Sapagkat baka nga merong hindi magandang mangyari sa'yo. Bakit? Dahil hindi ka naingat sa iyong sinabi. Hindi natin po ikamamatay. Neither hindi ho natin ito ikakabawas sa ating pagkatao. Kung hindi po tayong madalas na nagsasalita, lalo na't kung yung sasabihin mo ay hindi naman po makakatulong sa iyo o maging sa ibang tao. So bakit kailangan maingat tayo sa ating mga sinasabi? Bakit? Number 1, dahil ikaw din ang aani nito. Kita nyo? Kaya pala sabi ng Panginoon, mag-ingat tayo sa ating sinasabi sapagkat alam pala ng Panginoon na tayo rin ang aani nung bunga nito. Basahin natin, 18:21. Ang kamatayan at ang buhay ay nasa kapangyarihan ng dila, at ang umiibig sa kanya ay kakain ng kanyang mga bunga. So meaning, ikaw din ang babalikan nito. Tayo rin ang makikinabang dito, yung bunga. Depende po ito sa salita na sinasabi natin. Ito ba'y sumpa o pagpapala? Ito ba'y buhay o kamatayan? Pag sinabi po nating sumpa o kamatayan, ito po mga kapatid ay yung mga negatibong salita na sinasabi natin sa iba at maging sa ating mga sarili. Halimbawa, yung salitang ganito, wala na akong pag-asa. Ano pa? Hindi na ako gagaling. Ano pa? Wala nang maganda na mangyayari sa buhay ko. Ano pa? Hindi na yan magbabago. Mga complain, mga murmuring, yan po ay mga sumpa, mga kapatid. Yan po ang dulot ay kamatayan.
Amen. Bakit po tayo magsasalita ng negatibo kung pwede naman tayong magsalita ng positibo? Tama ba? So kahit ang dating po nito sa inyo o maging sa tao ay parang pambobola na ito, okay lang yon. Basta mahalaga, maganda ang sinabi mo sa kanya. Amen. O bakit, tingnan niyo ito. Ewan ko kung sanay kayo rito. Bakit po time to time binabati natin ang kapatiran natin ng ganito? God bless you. God bless you, brother. God bless you, sister. Bakit po time to time, iyan ang atin pong pagbati? Okay. Sa palagay niyo po ba, lahat ng binati po ninyo ay tumugon din doon sa narinig nila? At sinabi rin sa iyo, God bless you too. Tama, hindi? Ito, baliktarin ko muna. Kapag sinabihan kitang I love you, anong dapat mong sagot? Pag hindi ka sumagot, I hate you. Walang kwentang kausap yung mga nandito. Dito ako. Sipin mo, I love you sinabi, I hate you ibinalik. Kapag I love you, natural, ang balik, I love you too. Pero bihira po natin talaga itong marinig, maniban lang we are used to that. Ibig sabihin, sanay ang mag-asawa, sanay ang kahit na sino, I love you too, kuya, I love you too, ate. Di ba? Yung mga ganon. Talagang lagi pong meron dapat na itinutugon. Depende dun sa sinasabi. Pero tingnan nyo to, yung pong God bless you, bibihira na ibalik sa'yo. God bless you, brother. God bless you too. Walang ganon. Tama? Now, here's my point. Bakit po sa kabila no na hindi po tayo tinutugon dun sa atin pong pagbati na God bless you, okay lang sa atin. You know why? Sapagkat yung hindi nila pagtanggap nung word na bintawan mo, na God bless them, babalik po yun sa'yo. Amen. Kaya ho, bitaw lang ng bitaw, God bless you, brother. God bless you, sister. Hindi niya tinanggap? God bless you ka dyan. Pag hindi niya tinanggap, anong mangyayari? Yung binitawan mong blessing, babalik sa'yo. Pero kung negatibong binitawan mo, pangit-pangit mo, bumalik sa'yo. Ikaw ang pangit. You get me? Kasi ang sabi doon, ikaw din ang aanin nito. Anumang bagay na binitawan po natin, kung ito man ay pangit, negatibo, harsh word, ikaw ang babalikan. At ikaw din ang makikinabang nung bagay na iyong sinabi at binitiwan. Mas gugustuhin nyo ba yon, mga kapatid? Mas gugustuhin nyo? Hindi. Kaya ito, gawin nyo lagi, batiin nyo sila. Gusto nyo lagi ang buhay nyo blessed? Gusto nyo lagi kayong blessed? Yun ang sabihin nyo. Bawat makita niya, God bless you, brother. Nakasimangot to sabihin mong God bless you, hindi kumibo. Thank you, Lord. Blessed na naman ako sa araw na ito. Ganun lang. Pero huwag kayong magre-react, ha? Binati mo, God bless you, brother. Hindi ka pinansin, hindi sumagot. Napakawalang hiya nito. Binati. Huwag kayong gaganon, kapatid. Mawawala ng sa-isa yung blessing. Tama po. Nakahanda ka sa maaaring maging reaksyon ng mga tao na binebless mo. Kasi nga dapat nga ganun ang atin pong attitude. Ikaw ang aani. Pangalawa, bakit po kailangan maingat tayo sa ating sinasabi? Dahil gagawin ng Diyos ang narinig niya na sinabi mo. Ito mas matindi. Ano sabi ron? Bilang 14:28. Sabihin mo sa kanila, ako'y buhay, sabi ng Panginoon. Sino nagsasalita? Kung ano ang sinabi nyo sa aking pandinig, ganyan ang gagawin ko saan? Sa inyo. Nakita nyo na po? Buhay daw siya na nakarinig at anuman daw na sinabi natin na narinig niya, gagawin niya sa atin. Ngayon, kayo po ang sumagot. Ano yung gusto niyong gawin ng Diyos sa buhay natin? Yung maganda ba o yung pangit? Maganda, di ba? So mula ngayon, ang sasabihin natin sa sarili natin, sa mga anak natin, sa pamilya natin,
maging sa ibang tao, maging sa hanap buhay natin o negosyo, maging sa kumpanya na ating pinapasukan, ay pawang maganda. Kahit ang pakiramdam mo pa sa sarili mo, hindi lahat ng iyon ay totoo. Kung hindi dahil ayaw mo na gawin ng Diyos sa iyo, yung mga narinig niya na sinabi mo, lalo na kung ito ay negatibo. Kasi meron po tayong ganong klaseng attitude minsan. Kapag hindi na tayo masaya sa isang bagay na ginagawa natin, may nasasabi tayo laban doon. Di ba? Hindi ko naman sinasabing lahat po ng kumpanya ay maganda ang ginagawa sa kanilang mga empleyado. Pero kapatid, tandaan mo, ikaw ay naroon at nagtatrabaho. And somehow yung kumpanya sa paraan na kaya niya, tinutulungan ka. Amen. Okay. Mas masarap nga, ikaw may hanap buhay. Yung iba gustong magkahanap buhay, hindi makakita. Amen. So kahit konti pa yan na tinatanggap mo, kailangan po sa puso mo ay laging merong pasasalamat at hindi po panay ang reklamo. Consider that as a blessing. Amen. Huwag po tayong magkukomplain, huwag tayong magsasabi ng kahit na ano pong laban doon po sa atin pong hanap buhay o maging sa negosyo na meron man. Yan po ang atin pong tandaan. Sapagkat anuman daw na narinig ng Diyos na sinasabi natin, tayo gagawin ng Diyos para po sa atin. So kung gusto niyong gawin ng Diyos yung magandang bagay, magandang salita ang atin pong bitawan. Amen? Bishop, magiging makatotohanan ba tayo kung sakali o hindi o ito ay hindi ito isang kasinungalingan? O halimbawa parang ganito. Sabihin mo sa katabi mo, ang ganda mo. Oh. Alam niya sa sarili niya ang pangit niya. Di ba? Hindi totoo. Ang alam niya sa sarili niya ang pangit niya. Pero ikaw naman, as a compliment, dahil gusto mo nga maging positibo, sasabihin mo, ang ganda mo. Anong pwedeng isipin nung tao na sinasabihan mo? Niloloko mo siya, amen? Nagsisinungaling ka sa kanya, amen? Maraming pwedeng ganong pananaw. Pag tinatanong ka, kumusta hanap buhay? O, ano isasagot mo? Malakas ba kita? O, ano sasabihin mo? Positibo. Ano sasabihin mo? Kapag tinanong ka, kumusta hanap buhay mo? Lakas ba kita? Dami bang benta? O ano sasagot mo? Ala ka pa ng benta, sasabihin mo, ang lakas! Daming benta? Wala ka pang benta. Kapatid, hindi po ba yung bishop pagsisinungaling o pagluluko? Na sinasabi mo yung hindi makatotohanan? Ha? Kasi hindi yun ang realidad eh. Ito yung kapatid. Paano tayo pwedeng maging safe doon sa bagay na yun na hindi ka magkakamali at magkakasala? Pwede naman eh. Pwedeng maging positibo ka. Kumusta hanap buhay? Malakas ba benta? Parating na. Parating na. Alin? Yung mga mamimili. Hindi ba sabi ng Panginoon, yung pananampalataya ay paniwalaan mo yung mga bagay na hindi mo pa nakikita. Hindi kasalanan yun. Parating na ka mo. Kaya kapag tinatanong ka, kamusta buhay? Pabuti ng pabuti, paganda ng paganda, payaman ng payaman. Di ba? Yan ang dapat kapag tinanong ka, kamusta buhay? Heto, pabigat ng pabigat, pahirap ng pahirap, pasubsob ng pasubsob. Heto. Kapatid, hindi tayo makakaahon. Amen. Gawin natin positibo maging ang ating isip kahit realidad pa ang nakikita natin. Kasi consolation yon sa atin na pinagagaan natin. Lalo na't aware ka saan. Ang sabi ng Diyos, gagawin ko ang anumang narinig ko na sinasabi mo. Ano sasabihin mo? Payaman ang payaman. Gagawin ng Diyos. Amen? Imposible ba yon? Hindi. Kung talagang itinakda tayo ng Diyos, na sa buhay na ito para umangat, ang Diyos pa rin ang gagawa ng paraan para mangyari yon. Amen? At ang kayamanan na nasabi rito ay hindi lang pong kayamanan pinansyal.
Ang dami kong mga kaibigan na nagmamahal sa akin, para sa akin, sila'y kayamanan. Amen? Amen? Yung mga kapatid na nariyan para sa iyo, kayamanan. Yung hindi ka nagkakasakit at hindi ka na-hospital. Alam mo kapatid, iyan ay isang uri ng kayamanan. Kaya ang gusto mo kasi sa kayamanan, yung makita mo, nalimpak-limpak ang salapi na nasaan? Nasa bangko mo, nasa bahay mo. Hindi ho ganun. Pero maging positibo tayo dahil sinabi ng Diyos, gagawin niya ang anumang narinig ko na pinag-uusapan ninyo. So nakita po niya, isa po yan sa hatulan sa, asa na ba ako? Pangatlo pala. O yan, pangatlo. Kung bakit kailangan maingat tayo? Dahil hahatulan tayo ayon sa ating mga sinabi. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat salitang walang kabuluhan na sinabi niya sapagkat ikay pawawalang sala o parurusahan batay sa iyong. Isa po ito sa hatulan sa atin. Hindi lamang po yung bagay na ginagawa natin, kundi ho yung mga salita na sinasabi natin. Hahatulan po ito ng Diyos. Yung iba hindi po nila alam. Kaya po kung magsalita, walang pakundangan. Kung magsalita, puro masasakit. Kung manlait, taos. Walang pagpipigil, walang pag-iingat. Dahil hindi po nila alam na darating pa lang isang araw, doon kanya hahatulan. Ngayon, kung aware tayo dito, next time magiging maingat na tayo sa lahat ng ating sinasabi kasi may pagkaunawa tayo na yung sinasabi po natin ay pananagutan pala natin. Be responsible. Masarap ang may sinasabi, pero mas maganda lalo na yung sinasabi mo ay nag-a-uplift ng tao, nag-i-encourage. Hindi po ito sumisira, nagwawasa. Tingnan niyo po yung kawikaan. Ang kakamti ng tao ay batay saan? O salita. Bawat isa ay tatanggap ng karampatang gantimpala. Ano man po ang pwedeng maging bunga nung atin pong sinabi at sinalita, o tayo rin nga, again, ang makikinabang. Sapagkat doon tayo hahatulan ng Diyos. Kaya ano sabi po sa Santiago 1:19, tandaan niyo ito mga kapatid, kung minamahal, matuto kayong makinig, dahan-dahan. Pag sinabing dahan-dahan, bago mo bitawan, pinoprocess mo agad yan, saan? Sa atin pong isipan, pinoproseso mo. Titingnan mo, kapag ikaw, yung nakarinig ng salita na sasabihin mo, matutuwa ka? Ngayon, kung hindi ka matutuwa, huwag mo nang sabihin. Mamaya, sasabihin ko yan sa konklusyon natin. Amen? Okay na ba sa inyo yun? Kasi ano man daw pong sasabihin ko, nadadagdag ko pa, baka magkasala na ako. Kaya tatapusin ko na rito. Amen. Sabi ng Panginoon, limitahan mo na lang ang sasabihin mo. Kaya ngayon, konklusyon na tayo. Okay po? Huwag kayong gumamit ng masamang. Sikapin lagi na ang pangungusap ninyo ay makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga mayroong pong mga nakikinig. At mas maganda yung nakikinig somehow ay pinapakinabangan yung kanilang naririnig na iyong sinasabi. Amen. Hindi tayo pinipigilang magsalita. Pero tingnan natin kung meron pong napagpapala at nakikinabang dito. Colossus 4:6, ano sabi? Ang inyong pananalita naway laging may timplang upang inyong malaman kung paano nyo dapat sagutin ang bawat isa. Ano po ibig sabihin nito? Yung salita natin may kalakip na biyaya. Yung daw pong may lasa.
Yung kapag narinig mo, gustong-gusto mong ulitin dahil nasiyahan ka, dahil nasarapan ka, season with salt. Amen. Ano po ba ang nagagawa ng salt? O kayo alam niyo yan, di ba? Nagpe-preserve para hindi mabulok o masira yung mga madaling masira. Amen. Ano pa? Para daw hindi malusaw yung madaling malusaw. Kaya po yung ice cream, tingnan ninyo. Yung yelo na nakalagay dito, may kasamang asin. Tama po ba? Meaning, bago tayo magbitaw ng salita, lasahan muna natin. Tayo na mismo ang unang tumikim. Kung maalat, wag na nating sabihin. Kung mapait, wag na nating sundan nyo. Sabihin. Bakit? Kasi tiyak na hindi nila magugustuhan. Kung mapanghusga, wag na rin nating o bitawan. Kailangan na salita natin mabiyaya, may lasa, at bumubuo, hindi sumisira. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Yun ang maganda ron. Masarap yung may lasa. Dahil habang nalalasahan nila yung sarap ng naririnig nila, lalo po nilang inaasam, magsalita ka pa. Magsalita ka pa. Pero yung kapag ka magsasalita ka pa lang, pipigilan ka na, hindi mo na masasabi yung gusto mong sabihin, kapatid, maliho yata yung perception. Tama? Sinasample ko yan kapag kami nandyan sa labas sa mga bago nating bisita. Maging sa mga pagtuturo ko. Tingnan nyo ito. Gamitin nyo imahinasyon nyo. Gamitin ninyo. May hawak akong orange. Malaki. Para sa inyo, matamis, maasim. Maasim ano? Sa iba? O puro kayo maasim? Okay, tinan niya, di ba? Doon lang po, mahuhusgahan ko kayo. Doon sa sinabi niyong maasim o sa sinabi niyong matamis. Bakit? Hindi pa niyo natitikman, meron na kayong nasabi. Kailangan para po maging accurate yung sasabihin ninyo kung siya'y matamis o maasim, kailangan mo muna siyang matikman. Ngayon, para tanggihan mo ang isang salita, kailangan mo muna ang unang mapakinggan. Ang problema, wala pa akong sinasabi, sabi mo, hindi ko na gustong marinig. Ano gusto mong marinig? Lalo na yung mga sasabihan mo, yung papangaralan mo, yung itutuwid mo, itatama mo. Hindi ka pa nakakatapos sa sinasabi mo. Yung iba umaalis na, ayokong marinig. Tatakpan pa tenga mo. Ay, tenga nila. Sorry. Sawan-sawa na ako sa tinig mo. Ano ba yung tinig na naririnig mo? Meron bang lasa? Maganda ba sa pandinig o hindi? Ang pagtatama minsan, hindi ho maganda ito sa pandinig. Ang pagtuturo minsan hindi maganda yan. Pero ang hindi nyo alam, oras na malasahan ninyo, doon nyo lang masasabi, matamis pala na mali ako nang sinabi nung una. Amen? So mga kapatid, ito yung huli. Kaya po kailangan maingat tayo. Itong dila na ito ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoon at Ama. At ito rin ang ginagamit natin sa panlait sa taong nilalang na kalarawan ng Diyos. Sa iisang bibig nang gagaling ang pagpupurit panlalait, hindi ito dapat mangyari, kapatid. Hindi ito dapat mangyari. Ano yun?
Hindi lumalabas sa iisang bukal ang tubig tabang at tubig. Mga kapatid, ito paalala, hindi makakapamunga ng ulibo ang puno ng igos o ng igos ang puno ng ubas. At lalong hindi rin bumubukal ang tubig tabang sa bukal na tubig alak. Ibig sabihin kapatid, hindi iyan klase ng pananalita ang ine-expect ng Diyos mula po sa atin, sapagkat yung daw labi na yan at dila na yan ay ginagamit nating pagpupuri sa Diyos. At hindi dapat gamitin sa walang kwentang bagay. Amen? So maging maingat mga kapatid. Ang aral na matututunan po natin dito, kailangan marunong tayong magpigil sa ating mga sarili. At pangalawa, kailangan maingat tayo sa lahat ng ating sinasabi. Nang hindi po natin anihin yung bagay na tayo rin ang gumawa sa ating mga sarili. Palakpakan natin ang Panginoon at tayo po ay tumayo.